So hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, mag-level na tayo with Evan. So ito kabibig ha, naku, pinag-usapan ang korupsyon ni BBM internationally mga kabibig. Ang mga klase-klaseng rally sa Pilipinas kahapon, ngayon at bukas, sikat na sikat globally mga kabibig. Naku, mas lalong walang mga investor papasok sa Pilipinas pag malalaman nila ang gulo pala ng Pilipinas, ang kurakot pala ng president ng Pilipinas di umano. Naku, grabe, bilyones ang mga kurakot dyan sa Pilipinas. Paano naman tayo mag-i-invest kung puro kurakutan ang nangyari sa Pilipinas? Naku, mga kabibig, pinag-usapan, mga kabibig. At ito pa, si Congressman Kiko Barzaga nag-attend sa rally at nanawagan ng Marcos resign. Naku, sabi naman ni John V. Grimulya, pag mananawagan ka ng Marcos resign, naku, kakasuhan ka nila. Naku, Kiko Barzaga, pinayuhan si Zaldico. Opo, mga kabib, grabe yung payo. Kung ayaw mong maripit ang history, Zaldico, at nagkaroon ka ng international airport, wag kang umalis. Wag kang umuwi pala. So ito kabibig ha, nakita ko lang ito, madaming nag-post nito kabibig, at talagang nawiwindang sila kasi nakakasira ng ekonomiya. Ito kabibig ha, i-share ko sa inyo, baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko lang, nasikat ang Pilipinas ngayon dahil sa ano. But before that, don't forget to follow my Facebook fan page, Lebak Mr. Kabibig. Hanapin nyo, ma-search yan. Konti lang kami doon. O, ito ha, ito o. Tingnan, pumukaw ng atensyon sa international media platforms ang unang araw ng Rally for Transparency and a Better Democracy ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand, Maynila nitong Linggo, November 16. Layunin ng rally ang itaguyod ang transparency, justice at accountability sa bansa, lalo na sa gitna ng mga kontrobersya sa mga maanumalyang proyekto ng pamahalaan tulad ng flood control at iba pang issue ng korupsyon. So ito kabibig. From ABC News, nako kaloriki. Tens of thousands rally in Manila over corruption scandal that implicates top Philippine official. Nako, grabe. Ito pa, The Washington Post. Hundreds of thousands rally in Manila against flood control corruption scandal. Nakakahiya. Ito pa, China Daily, Hong Kong. Mega church gathers in Manila to protect Philippine corruption. To protest Philippine, hindi to protect, grabe naman, protect. Protest Philippine corruption. Pero sabi ni Claire Castro ha, sabi niya kabibig na ang INC sinusuportahan si BBM. Sinusuportahan ang layunin ni BBM na labanan ang korupsyon. Wow. Nalangga Claire Castro. Parang na-shock naman ako sinabi ni Claire Castro. Oy. So bali, ang INC nag-rally, gumawa ng rally para kay BBM, para suportahan si BBM. Palagyan lang ganyan. Ito pa kabibig oh. The Japan Times, mega church gathers in Manila to protest Philippine corruption. Ito pa, US na. Hundreds of thousands rally in Manila against flood control corruption scandal. Okay. Asia Pacific, thousands of Filipinos take to street for government transparency. So if we're talking about government transparency, sino ba ang Pangulo ng Pilipinas? Sino ba ang hawak ang gobyerno ng Pilipinas? Bongbong Marcos. So bali ito ba? Ito lang talaga, kung makabasa ka nito, no? Sabihin mo talaga, uy, ano na yan sa presidente ng Pilipinas? Anong ginawa niya? Diba? Asia Pacific na yan. Bloomberg. Church gathers 650,000 anti-graft protesters in Manila rally. The Korea Times. 10 of thousands rally in Manila over corruption scandal that implicates top Philippine officials. The Business Time, grabe. Ito, mega church gathers in Manila to protest against Philippine corruption. President Marcos Jr. is accused of receiving 25 billion pesos or 549.7 million US dollar in kickbacks from 100 billion pesos of project spending. Ayan oh. The Times of India. Ay, pati Indian.
Sa India. Usapan tayo. Ito. Al Jazeera, enormous evil. Wala, yun pa talagang sabi ha. Thousands of rally in the Philippines over corruption scandal. Grabe. Yun ka, bibig. Talagang, nakakahiya. Diba? Isipin mo, trending ang Pilipinas. Nagrally ang Pilipino dahil lang sa, hindi dahil lang sa, kundi dahil sa corruption. Diba? Parang nakakahiya naman ka, bibig. Parang, my goodness ka, bibig. Ano ang yung reaction dito? Proud kayo maging Pilipino? Proud ba kayo dyan? Diba ka, bibig? 650,000 people join rally yesterday. INC pa lang yan, ha? May mga ibang grupo din nag-rally kahapon. Hindi lang maliit yung grupo na malalaki. Madami ang pumunta. Sa Mindiolan, I think meron. Sa EDSA. Sa Quirino Grandstand naman itong INC. Grabe ka, bibig. Parang nakakawinda, nakakahiya. Sabi ng iba, nakakahiya maging Pilipino. Ano nangyari sa administrasyong Marcos? Grabe. Pero alam nyo, ang CBCP, ang Katoliko, walang rallying ginawa. Sabi nila, noon, di ba, maka-anti-Marcos sila, maganakaw si Marcos, yung mga sinisigaw ng mga pare. Pero ngayon, hindi wag magpalinlang sa mga pinapalabas na mga videos. Dapat mapanuri. Di ba dapat makiisa din ang Katoliko? Pero ewan ko, kabibig. Parang iba. Parang hindi sila nakikiisa, mga kabibig. Oo, hindi sila nakikiisa. Di ba? Ito ang ginawa ng ng parang BBM, parang, well, alam niyo naman, mga kabibig. Ay, nako. Por Diyos por Santo. Ito kasi sila ngayon. Hindi naki-join ang Simbahang Katoliko. Ito ang isa sa mga rason daw. Ayan, di ba? May maleta. Hala ka, may maleta ka, bibig. Hala, anong laman sa maleta dyan? Naku, may maleta. Hala ka, ito pa. November 6 is not supported by the Roman Catholic Church. Diba? Yan, may maleta. Naku, grabe. Grabe talaga, kabibig. So, bahala na kayo kung ano yung interpretasyon. Basta, si Kiko Barzaga, may payo siya kay Zaldico. Zaldico, makinig ka kay Kiko Barzaga. Ito ang payo ni Kiko Barzaga kay Zaldico. Ano ba yung payo ni Kiko Barzaga? Ito si Kiko Barzaga, ang daming tawag dito. Ang daming mga kaso na nito. Ito na, kabibig. Kinig tayo. Ano naman, meow. Pinananawagan po nila na dapat po daw umuwi si Zaldico para dito mag-take oath at mapanutayan yung sinasabi niya. Kayo, sir, do you agree with that na kailangan niyang umuwi dito sa Pilipinas? Well, dapat damihan ng security kasi baka magkaroon tayo ng Zaldico International Airport kung sakaling may balak si Marcos Jr. Kasi alam na natin yung nangyari nung martial law, noong panahon ni Marcos Sr. We don't want to repeat history and masyadong nakakalito na kung gagawin nilang Zaldico International Airport yun. Sir, lastly, your message sa taong bayan. Sir, is it the only way para ibalik yung trust ng taong bayan sa pamahalaan ngayon? No, there are plenty of ways. We could have started imprisoning or holding the people accountable for the flood control. Pero ang problema ngayon is that we had multiple months to do it. Wala pang nangyayari ngayon. Kaya wala talagang pag-asa. Sir, if President Marcos ay hindi tutugon sa panawagan ng taong bayan, just like what you have said, that he should resign, ano pong mangyayari po? Anong magiging next na hakbang po ninyo? Para sa akin, well, we'll just keep fighting corruption, keep fighting we'll keep bringing up the issues that we see now, pero pag wala talagang gagawin si Marcos, pag wala talagang magbabago dito, then we already saw what the downward spiral is of the government. We already saw how investor confidence is rapidly decreasing, and we already saw the increased damages that we see from the recent time.
Meow talaga. Ano naman, meow. Pinananawagan po nila na dapat... So yun kabibig, yun ang statement ni Kiko Barzaga na, sabi niya dito, dapat damihan ang security. Dapat madaming security si Zaldico kasi baka, alam mo na ang history, di ba? Baka magkaroon pa ng Zaldico International Airport. Sabi niya, alam naman natin ang history at controversyang nangyari noong panahon ni Marcos Sr. Grabe itong si Kiko Barzaga, no, as in super duper, very vocal. Very matapang talaga. Kung ano yung kanyang sinasabi, panindigan niya. Hindi siya yung paepa lang, yung parang, parang pahakot lang ng tao. Ito pa, dapat matakot na daw yung mga sasalitaan, gumawa, inciting to sedition, DILG Secretary Muria, paiimbestigahan yung mga nanawagan ng Marcos resign. Hala ka, yung mga nanawagan ng Marcos resign, ng mga placards na Marcos resign, paiimbestigahan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Bakit? Anong rason? Bakit? Kasalanan ba yun? Sabi ni Ben Ripoll, inciting to rebellion, di niya maintindihan ang freedom of expression guaranteed by Philippine Constitution. Nakakaya nagkaroon tayo ng public officials na walang alam sa batas. Marcos resigned, inciting to sedition daw. Bend the law. Lala bend the law. Bending the law, brother. Tigilan nyo ang psych war nyo na di na naman kumakagat. Matalino mapagmatsyag at nahindigan ang mga taong bayan. Bending the law na ba to? So, parang yun ang kailang panakot sa mga taong sumisigaw ng Marcos resign. Ito pa, bakit? Wala na bang karapatan ang taong bayan na mananawagan na mag-resign ng amon yung niyang bangag sa pwesto? Democratic pa ba tayo? Itong mga Remulla ay walang alam kundi manakot, feeling magaling. Silent martial law na ba? BBM, the best example that not all second chances are worth giving. Tama. Pwede ba John Vic Remulla resign kung hindi si BBM? So yun kabibig ang komento ng ating mga netizen hinggil sa panawagan. Sinabi ni John Vic Remulla na posibleng citing to sedition ang mga nanawagan na Marcos resign. Takot naman yun. Manawagan ka ng Marcos resign, kakasuhan ka ng inciting to sedition. Nako, ano ba naman yan? Diba? At yung araw na to, nako, ang daming nag-resign. Si Undersecretary Adrian Bersamin, Head of Presidential Legislative Liaison Office, nag-resign. Okay. Si Adrian kasi is a grandnephew of Lucas Bersamin who also resigned. Si Lucas Bersamin also resigned as Executive Secretary after being dragged into the 2025 budget scandal. At si Budget Secretary Amina Pangandaman ay nag-step down na rin for delikadesa. Sabi ni Claire Castro as DBM Secretary. Yan ang kabibig. Ang dami ng ang dami na nag-resign. Anong nangyari mga kabibig? So, yun kabibig. Patuloy pa rin ang INC na rally. As of the moment kabibig, 600,000 na ang nag-attend sa INC rally ngayong araw na to. Kahapon na kagabi daw 650. Ngayon, 600,000. Ako, grabe. Trending na naman ang Pilipinas. Ito, dami kabibig. Yan Quirino's grandstand for 3. Second day ito Second day ito kabibig. Grabe. Yan, ang dami nag-attend. Ano ang yung reaction dyan? Okay pa ba ang Pilipinas? Tingnan nyo, ang dami. Powerful talaga mga taga-INC. Pero sabi naman ng INC, we're calling for accountability and transparency. Sana marinig ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero si Marcos daw ay nagmo-monitor sa INC rally. So far, peaceful talaga ang rally ng INC. Walang gulo-gulo. As in, yung mga nagsasabi na binayaran ng 3,000 per member, gagawa ng gulo, ang INC rally, ano pa mga sinasabi nila, ang INC rally is para mapaupo si Sara. Hindi naman ganun mga kabibig. Kaya ngayon, yung napakalat ng maling informasyon, napahiya tuloy sila kabibig. Yan So yan lang po kabibig ang ating this level for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. And share your blessing kung gusto mo mag-share ng blessings dyan. Pang pakape, pang tubig. Pero malamig. Bye everyone. See you next time.